Nakailang palit na si Seska ng kanyang suot na damit. Ilang beses niyang tinanong ang kanyang sarili kung totoo ba talaga na inimbitahan siya ng asawa ng dating governor. Kahit na narinig naman niya sa mismong bibig ng ginang yon. Makailang beses niyang tinanong yon ng paulit-ulit. Narinig niya sinabi nito sa tawag pero hindi pa rin siya naniniwala. Hindi kaya alam na nito na nobyo niya si Brixton. At doon siya nito tatalakan at ipapahiya. Nang sumagi sa kanyang isipan yon ay bigla siyang nanghina. Parang ayaw niya talagang sumama. Hindi pa sila kumakain at tinihintay umano silang dumating. Nakakahiya naman doon. Ito na ba ang pagkakataong kinakailangan niyang maging matapang? Ilang sandali pa niyang sinipat ang kanyang sarili sa salamin. Marahan niyang hinaplos ang kanyang buhok. Lumipat yon sa kanyang mukha. Kung hindi ngayon ay kailan pa siya tatapang? Ito na siguro yon. Kumbinsi niya sa kanyang sarili. Nang bumaba sa hagdan si Seska ay kaagad na napaahon, sinupuan niya si Brixton. Sa totoo lang, hinihila na siya ng antok, pilit na ginugupo. Idagdag pa ng tahimik na paligid na parang inihihele siyang matulog na. Ngunit hindi pwede, kailangan niya pang manatiling gising ngayon. Sandali lang natalyo, dumiretso to sa kusina upang magpahanda ng basket ng prutas na dadalhin. Nahihiya si Seska na wala man lang siyang dala na papunta doon. Kung nalaman niya lang yun kaagad, malamang nakapaghanda siya. Hindi naman siya pinigilan ni Brixton na hinayaan na lang sa plano niya. Ilang sandali pa ay lumabas ang katulong dalang kanyang pinahanda. Kinuha na kaagad yun ni Brixton. Wala akong ibang madadala sa inyo. Hindi ko kasi napaghandaan ng bigla ang invitation. Ayos lang, Seska. Kahit nga wala, akbay ni Brixton sa nobya upang igiyan na ito papalabas ng villa. Wala pa rin pakialam ko anong sasabihin ng mga katulong na titig na sa kanila. Natalyo, alam na ng parents mo na may relasyon tayo. Kaya anong ikinakatakot mo? Ano naman kung makita nila tayong sweet? Halik pa ni Brixton sa gilid ng ulo ng kasintahan. Huwag kang mahiya. Pagdating nila ng sasakyan, pinanood ni Seska si Brixton na ilagay sa likod ng kotse ang basket ng prutas. Pinapasakay na siya nito sa passenger seat dahil malamig ngunit hindi niya ito sinunod. Sa driver seat siya prenteng na upo habang hinihintay si Brixton na matapos sa ginagawa. Akin ang susi, lahat niya ni isang kamay na humakbang na si Brixton patungo sa kanya. Nangunot na ang noon ni Brixton at hindi makuha ko ng ibig sabihin ng nobya kahit na nakaupo sa driver seat. Nakasuot na nito ng seatbelt. Dala na yun ng antok at pagiging lutang. Akin na nga, ako na magmamaneho. Pinagtaasan siya ng kilay ni Brixton. Tama bang narinig niya? Itong magmamaneho. Hindi pa naman ako inaantok. Lipat ka na sa passenger seat. Ako na magmamaneho. Hindi siya pinakinggan ni Seska na natiling nakalahad ang kanyang kamay. Ako na nga kaya ibigay mo na. Nagmamadali tayo, hindi ba? Paalala ni Seska sa nobyo. Ilang minuto pa siyang pinagmastang mabuti ni Brixton bago malapat na napangiti. You look like a wife now. Hindi na lang girlfriend. Well, I like it. Namulang mukha ni Seska matapos na makailang beses niyang irapan ang nobyo. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, kaya wag mo nga akong pagtawanan. Sabi mo wala ka pang tulog at pagod na pagod ka. Dahil galing ka ng Manila. Ikaw lang naman ang inaalala ko Wala na naging imik na nilapag ni Brixton ang susi ng kanyang sasakyan sa palad ni Seska. There you go, baby. Aniyang yumukod upang nakawalan ng halik sa labi ang nobya. Matapos noon ay nakangiti pa ring umikot na si Brixton upang maupo sa front seat. Binuhay na ng babae ang makina. Simulang iminay ni obra na noon at upang makaalis sila ng villa. Titig na titig pa rin sa kanya si Brixton. Kung alam lang niya itong magmamaneho, dati pa nag-long ride na sila. Kailan ka natutong mag-drive? Believe na tanong ni Brixton. Matagal na. Never pa katang nakitang nag-drive. After ba ng breakup natin? Hindi. Nung tumuntong ako sa legal age ay natuto na rin ako. Hindi mo lang nakita nung tayo pa dahil hindi naman tayo madalas na lumabas. Saka kung lalabas man tayo ay ikaw ang driver. Sagot ni Seska na hindi nililingon si Brixton dahil busy ang kanyang mga mata sa harap ng kalsada. Tumangulang si Brixton. Totoo naman yon, minsan pa nga may driver silang kasama ng nobya. Hindi ko ring hilig ang mag-drive kahit na may lisensya naman ako kaya understandable. Ang gulat mo. Ani pa ni Seska na nakakita pa ng pagkamangha sa mukha ni Brixton sa gilid ng mata. Tumahimik na noon si Brixton at tumayos na sa kanyang upo. After a while, they arrive at the intersection ahead. Nakapula pa ang stoplight, marahan niyang kinuha ang isa nitong kamay. Pag mo kong hawakan, nagmamaneho ako, Natalyo.
Hindi siya pinakinggan ni Brixton na dumuko ang papalapit sa kanya upang halikan lang ang labi niya matapos itong hawakan ng kanyang baba. Nanigas ng katawan ni Seska nang dumapi ang labi ng nobyong mainit at malambot sa kanyang bibig. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Pinikit pa ni Brixton ang kanyang mga mata na halatang gustong-gustong ginagawang masuyong paghalik sa kanya. Sa sobrang lapit din ng mukha nito sa kanya, kulang na lang maduling si Seska. Mainit ang hininga nito, ngunit mas uminit ang pakiramdam ni Seska na mas lumalim pang halik dito ni Brixton. Natalyo, ilang beses niyang tinapik sa balikat si Brixton upang patigilin lang. Ilang minutong inalis ni Brixton ang labi sa bibig ng nobya. Her lips were rosy and attractive, and he couldn't help but sucking them for a while. Lumamlam pang mga mata ni Brixton na hindi na mapigilan ang kanyang sarili. Nakastop pa naman. Ungot ni Brixton na muling hinalikan ng kanyang labi. Hinayaan na lang ni Seskang nobyo na tumigil din naman patapos na may bumisina sa likod. "You are not allowed to do this anymore, Natalyo." Pulang-pulang mukhang bulalas ni Seska. Malambing na pinunasan ni Brixton ang bibig ni Seska gamit ang hinlalaki ng daliri niya upang tanggalin ang kumalat nitong lipstick. Nakataon na sa harap ng kalsada ang mga mata ng babae. Hindi mawala sa kanyang isipan ang ginawa sa kanya ng nobyo na minado siyang nakakadala. Ang sarap kasi nitong humalik. Damang-dama niyang pagmamahal nito sa bawat kagat doon. "Ilang araw kitang hindi nakita, Seska. Kaya normal lang na mamiss kita ng sobra. Huwag ka nang magalit." Ani ang parang batang pinagalitan dahil lang meron siyang nagawang kasalanan. "Kahit na, ilagay mo pa rin sa lugar. Paano kung mabangga tayo? Hindi naman kita binabawalan." "Oo na, hindi na kita kukulitin." Ayos na ng upo ni Brixton na inayos na rin ang seatbelt niya. "Sorry, di ko na ulitin. Tama ka. Ilalagay ko na sa lugar kapag gusto kitang laplapin." Biglang napapreno na si Seska sa kanyang sinabing bulgar na salita. "Natalyo naman." Malutong ang naging halakak ni Brixton, lalo nang makitang pulang-pulang mukha ni Seska. "I love you too, Francesca." Mariing nakagat ni Seska ang kanyang pang-ibabang labi. Natunaw ng inis sa kanyang mukha. Napalitan na yun ng kinikiliting kilig, yung tipong parang ang kanyang puso sa sinabing yun ni Brixton. Inirapan niya na si Brixton kahit nasa mga sandaling yon ay nais niyong yakapin. Muli niyang pinaandar ang sasakyan dahil baka kapag niyakap niya ito, ano pang maisipan nitong gawin sa kanya. Naging tahimik na ito hanggang sapitin nila ang main gate ng mansyon ng mga Barcelo. Doon palang nakabalati ng kaba sa mukha ni Seska. Pumasok na siya sa teritoryo ng mga Barcelo. Hindi niya mapigilan ng kabahan. Nilingon na siya ni Brixton upang pakalmahin. Ngunit sa halip na sabihin yon ay kalokohan ang biglang pumasok sa isip ng lalaki. "Kinakabahan ka ba?" "Bakit ka naman kakabahan na imit? Ang soon ay parents-in-law mo na." Inapakan ni Seska ang brake. Sa taranta niya, hindi niya nakitang malaking bato sa gilid kung saan bumangga ang minamaneho niyang sasakyan. The front of the expensive Rolls Royce was hit and the car logo fell off with a snap. Namumutlang nilingon siya ni Seska. Nandilat ng kanyang mga mata. Ani mo naging papel sa putla ang kanyang mukha sa takot. "Natalyo naman." Nagawa niya pang isigaw habang parang ataking sa puso. Sa halip na humingi ng sorry sa nagawa niya, sasakyan ay pinandilatan niya pa si Brixton ng mga mata dahil sa kanyang inis. Hindi naman nagalit si Brixton, prenting umayos pa siya ng upo. Hindi kinabakasan ng katiting na galit ang mukha kahit pa mukhang kailangan niyang ipaayos ang minamahal ng kotse at gastusan ng malaking halaga dahil sa lakas ng impact noon. Ilan sa mga bodyguard ng kanyang amay nag-flashlight na at malakas sa sumigaw na abot sa loob. Nabangga sa sakyan ng panganay na anak ni Mr. Barcelo. Sa lakas nun ay napatakbong papalabas sa mga nasa living room at naghintay doon sa kanila. Nauuna si Nati na kulang na lang ay tumakbo dahil iniisip niyang malalang naging bunga ng pagkabangga nito. Kasunod niya si Gaston at ang mga bisita. Hindi nagpahuli si Gavi at Tor. Akmang maninermo na si Gaston sa anak ng matigilan ito dahil nakita niyang si Seska ang nasa harap ng driver at hindi si Brixton. Ganon din ang ginawa ni Nati na nautlot sa ere ang sigaw. "Ayos lang ba kayong dalawa?" Bukas ni Nati ng pintuan sa may driver seat. "Natalyo naman, bakit hinayaan mo si Seskang magmaneho?" "Kayo talaga, grabe niyo akong pinakaba. May trauma ako sa ganito. Sabihin niyo sa akin, wala ba kayong sugat o galos? Sabihin niyong totoo." "Ma'am, huwag kang mag-alala. Magaling na driver si Seska. Nagbiro lang ako kaya nagulat siya." Harapang piningot ni Nati sa isang tenga si Brixton na sa halip na masaktan ay tumawa pa ito na parang kinikiliti. Napailing na lang doon ang ginang na hindi makapaniwala sa inaasta ni Brixton. "Ikaw talaga, Natalyo. Ano bang sinabi mo sa kanya ha?" Kalmado ng boses ni Nati.
Hindi na noon mapalagi si Seska. Hindi niya maatim na nasa ganun silang sitwasyong sasabihin ni Brixton ang tungkol sa kanilang relasyon. Sobrang nakakahiya yon kapag nagkataon. Hinarap niya si Brixton at pinandilatan ng kanyang mga mata. Lumapad pang mga ngiti ni Brixton ng aasar. You are not allowed to say it, Natalio. Magkadikit ang mga ngiping pigil ni Seska sa pag-akalang mahinang boses niya at hindi naman yan magagawang marinig ng mga naroon. Hindi man hinsinati upang hindi mapuna ang anak. Obvious na ibang behavior ng mga titig nito kay Seska. Hindi siya pinanganak kahapon upang hindi niya mahalatang may namamagitan sa dalawa. Hindi man nila lantarang aminin yon, ngunit kilala niya rin ang tunay na ugali ng anak. Doon niya napagtanto na kaya marahil ayaw nito kay Piper ay nang dahil yon kay Seska. Hay nako, bumaba na nga kayo dyan. Huwag kang panay biro, Brixton. Paano kung nasa highway kayo? Makakadisgrasya kayo, kung hindi naman ay kayo ang madidisgrasya. Si Gaston na sinugundahan ni Conrad. Tinulungan ni si Seska na makababa ng sasakyan ni Brixton. Kaya nga kuya, ilagay mo sa lugar. Hirap ni Gavi na umangkala na kagad ang isang kamay sa braso ni Seska. Naanimo ito ang kinakampihan ng kapatid kumpara sa kanya. Lagi kang ganyan. Tara na ate Seska sa loob. Iwan na natin yan si Kuya Brixton. Parang bata pa nitong asta. Sumunod ng karamihan sa dalawang babae, ngunit naiwan si Brixton upang kunin ang basket ng prutas na dala ni Seska. Hinintay naman siya ni Nati na hindi pa rin noon nagtanong sa anak. Brixton, hindi magandang biro kung ano man ang sinabi mo sa kanya ha? Huwag mo na yung uulitin, lalo na kung may hawak siyang manibela. Delikado. Kalmado pang bili ni Nati sa anak. Hindi na sumagot si Brixton na tumangulang sa kanyang ina. Tama si Gavi, ilagay mo sa lugar ang kalokohan mo. Pumasok na sila ng mansyon. Dumulog sila sa hapagkainan. Abalang mga lalaki sa usapan tungkol sa business. Ang dalawang ginang naman ay tungkol si isang private matters na kinakausap ang asawa ni Oscar. Dumako pang usapin nila sa pagbubuntis nito na biglang ang daming payo ng dalawang ginang. Tahimik na nakikinig lang sa kanila noon si Seska na panay ang ngiti kay Gavi kapag nagtatamang tingin nilang dalawa. Ilang beses sumagi sa isipan ni Gavi na tanungin ito tungkol kay Benedict, ngunit lagi siyang nilalaman at inaabutan ng hiya dito. Ate Seska, nilingon ng Seska si Gavi. Abala siyang pinagmamasdan ng mga taong nakapalibot sa hapagkainan. Never niyang inasahan na mangyayari ang bagay na ganon. Ang makasalong mga Barcelo sa hapag. Parang panaginip lang lahat na nangyayari. Yung tipong ang hirap paniwalaan. Bakit? Bago pa muling nakapagsalita si Gavi, ay nag-announce ng mga matatanda na iinom ng wine. Hindi nila sinubukan na isaling mga anak kung kaya naman nagpasya na lang ang mga ito na lumabas at pagmasdan ng maliwanag na buwan. Sinamantala rin niya ni Talio para makasamang maglakad-lakad sa labas si Seska. Hindi sila pinagbawalan ng mga matatandang nagsimula ng magkasiyahan sa lanay ng mansyon. Nagpadala pa sila ng dessert sa may garden para kung naibig silang kumain ay hindi na kailangang pumasok sa loob ng mansyon. Maliwanag ang buwan na kahit mahamog ang paligid ay kitang-kitang buong kapaligiran ng mansyon. Tumawag kay Gavi si Nay kung kaya naman kinailangan itong pumasok sa loob. Si Thor naman ay mas gusto niyang magkulong sa loob ng kanyang silid na malamang ay maglaro na lang kung kaya naman naiwan si Brixton at Seska sa labas. Animoy nagdi-date sa garden ng mansyon. Masaya ka ba, Seska? Siyempre, second time ko pa lang na makarating dito. Second time? Hindi ito ang first time na pumunta dito? Takang tanong ni Brixton naguguluhan. May halik ng lungkot ang mga mata ni Seska na ilang beses na umiling. Tandang-tanda pa niyang araw na yun na unang beses siyang dinala doon ng dating governor. Trauma man sa mga nangyari, hindi pa rin niya nagagawang makalimutan yon. Marahil dahil napaka-memorable ng araw na yon. Maaring bata pa siya noon ngunit nakaukit na sa kanyang isipan ng senaryong yon na bagamat may kalakip ng mapait niyang kapalaran, hindi niya ito kakalimutan. Narinig ang araw ng kasal ng mga magulang ni Natalio at nagtangka ang kanyang ina na tumalon sila sa rooftop upang makuha lang ang pansin ng dating governor. Sumugod doon si Gaston sa pinangyarihan na upang iligtas lang siya. Ngunit umalis din naman sila kaagad sa mansyon nang dahil sa tensyon ng magitan sa mga pamilya nito. Hindi nga nagawa ni Seska na purihin ang magandang istruktura ng mansyon ng mga Barcelo na ngayon niya lang pinuri. Yun marahil ang araw na kinamuhian mo ko ng sobra dahil hindi natapos ang kasal ng mommy at ng daddy mo. Nang masaya dahil kinakailangan niyang umalis upang iligtas ako sa kamay ng demonyo kong ina. Hindi na nagawang makakilos ni Brixton sa kanyang kinatatayuan. Pilit niyang pinipigang isipan upang alalahanin ang araw na yun at hanapin kung nasaan siya noong pumunta si Seska sa kanila. Ngunit wala, blanco, ang tanging naalala niya lang ay yung sa villa. Nang mapansin ni Seska ang bagyang pagkatulala ni Brixton ay nilapitan niya na ang nobyo. Bakit wala kang suot na jacket? Tanong niya upang kunin ang atensyon nito na tahimik at baguhin pa rin ang topic. Gumiti si Brixton na tumakbang palapit sa kanya. Walang kakandangan yung makap sa katawan ni Seska.
Ilang beses siyang tinulak palayo ng babae, ngunit tumigpit pang lalo ang kanyang yakap sa kanya. Wala nang pakialam noon si Brixton kung may makakita man sa kanilang magkayakap. Tuloy na naibaling ni Seska sa ibang topic nila ni Brixton kanina. Hindi ko na kailangan yun. Dahil sa yakap mo palang init na init ng katawan ko. Hindi mapigilan ni Seska na mahigit ang kanyang hininga. Ilang beses niyang tinignan ang pintuan ng mansyon, kinakabahan siya na biglang lumabas doon si Gavi o si Thor, o kung hindi man isa sa kanilang mga magulang upang i-check lang kung nasaan sila at anong kanilang ginagawa. Na kapag nagkataon, ngayon ay paniguradong makikita sila na mas nakakahiya. Bumilis pa ang tibok ng puso niya noon na animoy nakikipagkarera. Tipong parang aatakihin sa puso. Kalma baby, malambing na bulong ni Brixton sa puno ng tenga ni Seska nang maramdaman niyang malakas at mabilis sa tibok ng kanyang puso. Kapag nahimatay ka lalang mababahala sila dahil siyempre bubuhatin kita papasok sa loob. May hinapang tumawa si Brixton nang muli siyang itulak palayo ni Seska. Ngunit hindi naman siya bumitaw, halata kasing pinaglalaroan siya ng nobyo. Mas dinikit pa ni Brixton ang kanyang sarili. Yung tipong parang nakagluto sa nobya. Huwag mo akong bitawan, wala akong suot na jacket. Giginawin ako. Pabebe pang tura ni Brixton na tawang-tawa na. Napairap na lang sa kawalan si Seska na madinig ang sinabi ni Brixton. Hindi niya maintindihan pagiging isip bata. Kasi dapat nagsusuot ka ng jacket. Alam mo namang malamig. Sige ka kapag kinapitan ka ng ubot sipon. Nandyan na naman para alagaan ako. Napaigit niya naman si Seska na hindi maintindihan kung bakit ganun makipag-usap si Brixton ngayon sa kanya. At kapag nahawa mo ako, sino na mag-aalaga? Huwag tayong maging pabaya sa katawan natin na talyo. Hindi na umimik si Brixton noon at napatingala na sa langit. Humigit pang yakap kay Seska. Binalot sila na nakakabinging katahimik ang dalawa. Pakiramdam niya kung anong nangyari sa paligid. Tanging tibok ng kanyang mga pusong maririnig sabay ng ritmo. Mabilis at tila excited habang magkayakap pa rin noon. Namula ng mga mukha ni Seska na hindi lang dahil sa lamig na panahon kundi dahil sa yakap ni Brixton na hiling niya na wala ng katapusan. Ilang sandali pa'y kumalas si Brixton na tinawakan nito ang isang kamay ni Seska. San mo ko dadalhin? Mahinang bulong ni Seska nang hilahin siya ni Brixton patungo sa matandang puno ng pine tree na madalas natambayan nila noon ng kanyang ama. Huy, baka hanapin nila tayo at magduda na sila sa ating ginagawa. Sa lugar na walang makakakita sa atin kahit nahalikan kita ng matagal. Makulit na sagot ni Brixton na kumindat pa. Mga alpa si Seska sa kanyang ngunit, hinila na siya ni Brixton at wala na siyang choice. Kung hindi ang sumunod, animoy nahipnotismo siya ng kasintahan sa puntong yun kung kaya naman natagpuan na lang niyang nandun sila. Hey Natalio, shh! Huwag kang maingay. Lagay pa ni Brixton sa kanyang labing hintuturong matapos siya nitong isandal sa likod sa puno ng pine tree at walang pag-atubiling halikan ng labi. Kiss lang, wala akong ibang gagawin sa'yo. Promise. Hindi na umalma si Seskang paulit-ulit siyang halikan ni Brixton sa labi. Masuyo, puno ng pagmamahal. Nagawa nitong talunin ng malamig na klima dahil ng mga sandaling yun ay nainitan na rin si Seska at nais nang hubarin ang jacket niya. Sa galing na humalik ni Brixton, hindi napigilan ni Seska na suklian ng mga halik nito na parang kailangan niyang gayahin yun. Niyakap niya na ang kanyang dalawang braso sa leeg ng nobyo upang masilahin lang ang katawan ni Brixton palapit sa kanya. Mula sa pagkakahawak sa katawan ng puno ng pine tree ni Brixton ay lumipat ang kanyang dalawang mainit na palad sa bewang ng nobya na mas dinikit pang nagliliyab na niyang katawan. Gumapang na yun paakyat ng kanyang katawan habang patuloy sa paghalik ng malalim na kanyang labi sa bibig nito na walang kapaguran. Napaungol ng mahina si Seska nang dumakong halik niya sa panga nito pababa ng leeg at bumalik sa labi. Gusto mo bang pumunta tayo sa kwarto ko? Malambing na tanong ni Brixton na mukhang nakalimutan ng pangako niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ni Seska kaya natauhan at nagising sa kanilang ginagawa. Sira ka ba? Anong iisipin ng mga magulang natin kapag nakita tayo sa kwarto mo?